From the very beginning, God want only to bless people. Simula kay Abraham, kay Isaac, hanggang sa kanyang mga saling lahi, mga kapatid. So start now, narinig yung salita ng Diyos. So dito yung mahilig pa magmura. Kristiyano ka na. Patagal ka ng mananampalataya, you were living in this community. Umatin ka ng Wednesday or Friday, the divine service, and you are singing and praising the Lord. You are declaring and releasing blessing. Kapag nasa loob ka ng simbahan, praise the Lord ka, bless ka, gaganda na lumalabas sa labi mo, sa mga sinasabi mo, puro papuri sa Diyos. Pero paglabas mo dito, actually hindi pa nga nakalabas no? Nag-iisip ka pa lang puro na pagmumura at kung ano na naiisip mo, may mali kapatid. We have to change. We need to change our mind. Diba? We have to think about kung ano ba talaga. Why? Kasi you cannot praise God, the same lips na ginagamit mo to glorify God will become the same lips na ginagamit mo para magsinungaling at mag-curse at magmura at kung ano-ano ang sabihin. May mali. It's a reminder from the Lord, mga kapatid. It's not my reminder. It's the Holy Spirit who's talking to you right now na let us surrender to the Lord. Let us give everything to the Lord. Why? Kasi hindi mo mararamdaman ang pagpapala ng Diyos, kapatid. Talagang cool na ma-receive yung pagpapala ng Diyos kung ikaw mismo, kapatid, ay alipin pa rin ang pagkakamali at pagkakasala. Amen. So, ito ang magandang pag-aralan natin. Mga kapatid, the same blessing, ginamit ng Diyos ang kanyang voice to create life and to become fruitful. And it's also the things na kinakailangan natin gawin. We have to be fruitful and multiply. Let us multiply the blessing coming from the Lord. Ginagamit lang po tayo para maging mas masagana pa at dumami pa yung makatanggap ng blessing. Yung mga pagpapala na tatanggap mo, yung mga blessing na meron ka, gamitin mo yan kasi ang gusto ng Lord, magamit yung blessing na pinagkatiwala niya sa'yo to multiply, to become more fruitful.